Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. Yun, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig at unahin na po natin si Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1841 hanggang 1845. Ma, hindi ko akalain na masarap ka pala magluto. Nakita ni Ivory ang isang buong mesa ng mga pagkain, nagulat at may inggit na sinabi kay Shi Jing. Bilang asawa ng pamilyang Han, si Shi Jing ay isang tunay na babae. Hindi kalabisan na ilarawan siya bilang isang babae na hindi gumagalaw sa Yang Chanchoy. Pero sinong mag-aakalang magaling siyang magluto? Ito ang inggit ni Ivory. Kung mayroon siyang ganoong kasanayan sa pagluluto, maaari siyang magluto ng Aaron mismo. Nang marinig ito, hindi sinasadyang tiningnan ni Shi Jing ang Aaron, dahil ang natutunan niya ay para sa Aaron. Kung gusto mong matuto, maaari kitang turuan. Sabi ni Shi Jing. Si Ivory ay abala sa pagtango ng kanyang ulo. Hindi siya takot sa gulo. Natatakot siyang hindi makakain ng masasarap na pagkain ang Aaron. Hanggat maaari niyang matutunan ang craft, ang hirap at pagod ay maaaring ganap na balewalain para kay Ivory. Ngunit ang Aaron ay nagbuhos ng isang palanggana ng malamig na tubig sa ulo ni Ivory sa oras na ito, dahil hinding-hindi niya makakalimutan ang eksenang nagluluto sina Ivory at Shen Lingyao sa bahay. Parang digmaan. Bagamat si Ivory ay hindi kasing exaggerated ni Shen Lingyao, hindi sila magkalayo. Mom, I advise you to give up the idea. Para siyang nakikipag-away sa kusina. Ayokong kumain ng dark food. Sabi ni Aaron. Hindi nasisiyahang tumingin si Ivory kay Aaron at sinabing, masama ba ang luto ko? Hindi lang masama, hindi matitikman. Iniunat ni Ivory ang kanyang kamay sa baywang ni Aaron at nagbanta, ganoon ba talaga kalala? Aaron katawan biglang tumigas, minsan at hansyaw labanan ay hindi hayaan siyang matakot, ngunit Ivory ang paglipat na ito, ay madalas na iniisip na maaaring gumawa sa kanya manginig. Well, it's not too bad. Okay lang. Kung natututo ka, it will be very good. Sabi ni Aaron. Hindi mapigilan ni Han Tianyang at Yanjun na matawa. Masusupol talaga nila ang Aaron, at hindi magkakaroon ng anumang reklamo ang Aaron. Si Ivory lang ang makakagawa nito sa mundo. Kumain ka muna, baka malamig ang pagkain. Tinulungan ni Shi Jing ang Aaron na makaalis sa pagkubkob. Inilabas ni Ivory ang Aaron, ngunit hindi nawala ang banta sa kanyang mga mata, na nagpalamig kay Aaron. Mukhang hindi maganda ang gabi. Sa hapunan, may naisip si Han Sanchen at sinabi sa mga tao, huwag lumabas ka makailan kapag libre ka, lalo na kapag welcome ka sa summer at Hanayan. Mas mabuting manatili ka sa bahay. Ang pamilya Zong maaaring gumawa ng ilang maruming paraan, kaya dapat kang mag-ingat. Ang Aaron ay dumanas ng ilang pagkalugi sa ganitong uri ng bagay, at ang paraan ng pamilya Zong ay palaging marumi, kaya't kailangang pigilan ng Aaron ang pamilyang Zong sa pag-atake kay Ivory o Hanayan. Nang siya ay dumating sa Yanjing sa unang pagkakataon, gusto ni Ivory na lumabas at makita ang mga lansangan ng malalaking lungsod. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mga salita ni Aaron, agad niyang tinalikuran ang mga ideyang ito. Ngayon ay napaka-mature na ni Ivory, at hindi niya hahayaang makatagpo ng panganib si Hanayan dahil sa kanyang kasiyahan. 3,000, huwag kang mag-alala, titignan ko sila palagi, hinding-hindi hahayaang mawala sila sa aking mga talukap. Sinabi ni Yanjun kay Aaron. Lolo Yan, sa sandaling umalis ka sa bahay, ang mga bagay ay magiging hindi sigurado. Ayokong malagay sa anumang panganib sina Ivory at Hanayan. Sabi ni Aaron. Yanjun pagunawa ng tango, ito ay hindi Aaron sa kanya hindi sa kagaanan,
ngunit natatakot ng paraan ng pamilya Zong masyadong maraming, sa kaso ng anumang aksidente, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mahirap. Yun naman pala, nitong mga nakaraang araw, hindi lahat dapat lumabas, sabi ni Han Tianyang. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ni Ivory si Shi Jing na linisin ang kalat, at sumali din si Jiang Yingying. Para kay Jiang Yingying, ang mga bagay na ito ay mas mahusay kaysa sa dalawa. At Aaron, Han Tianyang yan Jun 3 tao. Ngayong gabi, ang mga bituin ay partikular na nakasisilaw, at ang pambihirang maliwanag na buwan ay nakabitin sa kalangitan. Tinitingnan ni Han Tianyang ang Aaron. Ngayon ay papunta na siya, na hindi mapaglabanan. Gustong makita ni Han Tianyang kung anong uri ng taas ang maaaring maabot ng Aaron sa hinaharap. Sa kasamaang palad, matanda na siya ngayon, at hindi niya alam kung makukuha niya ang araw na iyon. Aaron, ano ang tingin mo sa pamilya Zong? Tinanong ni Han Tianyang si Aaron. Pagkatapos ng napakaraming bagay, nalaman ko ang isang katotohanan. Dahil nakikitungo tayo sa mga tao, hindi natin sila dapat bigyan ng anumang pagkakataon na tumalikod. Dapat tayong gumawa ng halimbawa ng iba at natural na patayin sila. Sabi ng Aaron. Paalala ni Han Tianyang, kung gusto mong sirain ang buong pamilya Zong, hindi maliit ang epekto nito. Kung tutuusin, mataas ang katayuan ng pamilya Zong sa Yanjing. Hindi madaling pagtakpan ang nakaraan. Gaano man kalakas ang pamilya, mayroong isang batong panulok. Kapag bumagsak ang batong panulok, babagsak ang pamilya. Ngayon ang pamilya Zong ay sinusuportahan ni Zong Mingguo. Sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Zong, si Zong Chenny ang pinakakwalipikado sa manahin ng pamilya Zong. Hanggat namamatay ang dalawang taong ito, babagsak ang pamilya Zong. Sinabi ni Aaron na ayaw niyang sirain ang buong pamilya Zong. Hindi niya kayang gawin ang mga ganitong maimpluwensyang bagay, kaya ang kanyang layunin ay sina Zong Mingguo at Zong Chenny lamang. Kung hindi lang dahil sa kawalan ko at sa pagkamatay ng tatay mo, hindi magiging target ng mga gangster na ito ang pamilyahan. Bamantong hininga si Han Tianyang. Sa katunayan, ang pinakamahalagang dahilan ay si Han Jun. Iniisip ng lahat sa labas na walang kahalili sa pamilyang Han, kaya't naglakas loob silang harapin ang pamilyang Han ng walang ingat, ngunit nakalimutan nila na tayo ay Aaron. Malamig na sabi ni Aaron. Si Han Jun ay nasa Chincheng pa rin, at ganap na naging isang walang kwentang tao. Ang kanyang pag-iral ay hindi magiging banta sa sinuman. Sa makatuwid, sa mga mata ng mga taong iyon, ang pamilyang Han ay walang dapat ikatakot, natutuwa akong iniisip mo iyon. Sinabi ni Han Tianyang na pagkatapos na dumanas ng napakaraming hindi patas na pagtrato sa pamilyang Han, mapanatili pa rin ng Aaron ang ganoong ideya, na lampas sa imahinasyon ni Han Tianyang. Noong nakaraan, hindi kailanman mag-iisip ng ganoong paraan ang Aaron. Kahit na namatay si Nangang Chenkyo, wala siyang pakiramdam na kabilang sa pamilyang Han. Ngunit ngayong bumalik na si Han Tianyang, ang kahulugan ng pamilyang Han sa Aaron ay ganap na naiiba. Hanggat may lolo, siya ang pamilyang Han. Lolo, naisip mo na bang ilabas si Han Jun sa kulungan? Tanong ni Aaron. Walang malay na tinitingnan ni Han Tianyang si Yan Jun nang banggitin ito ni Aaron. Kasabay nito, lumingon lang si Yan Jun kay Han Tianyang. Sa sandali ng sight contact, pareho sila ng pagdududa, dahil wala sa kanila naisip na bigla itong babanggatin ni Aaron. Noong nasa Yuncheng siya, iminungkahi ni Shi Jing na humanap ng paraan para mailabas si Han Jun sa bilangguan sa panahon ng Chinese New Year, kahit papaano ay hayaan siyang gumugol ng magandang taon sa bahay. Gayunpaman, ito ang ideya ay walang awa na tinanggihan ni Han Tianyang. Sa opinyon ni Han Tianyang, dapat pagbayaran ni Han Jun ang kanyang nagawang mali. Bukod dito, minsan siyang pumunta sa Yuncheng sa pangalang Aaron, na muntik nang magdulot ng karumal-dumal na krimen, hindi nararapat na magpatawad, hindi, ang pagkakulong ay isang kahihinatnan na dapat niyang pasanin, hindi nararapat na iligtas. Sabi ni Han Tianyang, pupunta ako sa Chincheng kapag nalutas na ang pamilya Zong. Sabi ni Aaron, ano ang gagawin mo? Hindi naiintindihan ni Han Tianyang. Umiling si Aaron, sinabi ng isang hindi kapani-paniwalang sagot ni Han Tianyang at Yan Jun, hindi ko alam. Bamantong hininga si Han Tianyang. Ang kanyang sagot ay nagpapakita na siya ay nasasangkot sa ilang bagay. Na kung saan Han hindi makontrol ni Tianyang. Kaya hindi na siya nagsalita. Hanggat may gustong gawin si Aaron, gagawin niya ang lahat para suportahan ito, malapit na ang oras.
Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka, sabi ni Yanjun hanggang Aaron. Tumanggo si Aaron at naglakad patungo sa likod bahay. Ano sa tingin mo? Pagkaalis ni Aaron, tinanong ni Hantian niyang si Yanjun, sa aking palagay, bagaman hindi mapapatawad ng Aaron si Hanjun, parang gusto niya itong iligtas. As for the reason, hindi ko alam. Sabi ni Yanjun, fraternal pa rin ba siya kay Hanjun? Pagdududa ni Hantian niyang, mapait na ngumiti si Yanjun, pagmamahal ni kuya. Ang apat na salitang ito ay dapat na lubhang nakakatawa sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi kailanman itinuring ni Hanjun si Aaron bilang kanyang nakababatang kapatid. Bukod sa pambubugbog at pag-alitan, wala siyang pakialam. Higit pa rito, sa indulhensya ni Nangang Chenkyo, itinuring pa ni Hanjun si Aaron bilang isang utusan. Kung si Hansani ay hindi gumawa ng magandang trabaho, ito ay dapat na isang pambubugbog at sipa, gagawin ni Hanjun ang kanyang makakaya upang gawing mahirap ang mga bagay. Mai-inlove ba talaga si Aaron sa ganoong kapatid? Kinabukasan, marami pang tao malapit sa compound ng pamilyahan. Ito ang mga taong inayos ni Zong Tianli, na handang salakayin sina Ivory at Han Nayan. Dapat sabihin na si Zong Tianli ay talagang isang tao na may maunlad na mga paa at simpleng pag-iisip. Ang ganitong uri ng tahasang pagsasaayos ng lakas tao ay parang hindi ito nakikita ni Han Sanchen at ng iba pa. Para sa sinumang matalinong tao, alam din niya na ang mga taong nasa malapit ay may masamang hangarin. Mukhang gusto talaga ng pamilya Zong na harapin sina Yingzia at Han Nayan sa maruming paraan. Mayroong hindi bababa sa higit sa 20 tao na walang ginagawa sa labas. Eat breakfast time, walang imak na sabi ni Yanjun. Hindi rin makapagsalita ang Aaron. May nakilala siyang kalaban na sobrang bobo na hindi niya alam kung paano niya hahayaang magtago ang mga iyon. Mukhang si Zong Tianli ang nagayos ng bagay na ito. Si Zong Mingguo ay hindi ganoon katanga para hayaan ang gayong tanga na sumulong. Walang magawang sabi ni Aaron, pagharap sa ganitong klaseng kalaban, boring talaga siya. Sa prinsipyo, si Zong Chenny ay lubos na inaasahan ni Zong Mingguo. Dapat siyang payagan na gawin ito, sabi ni Hantian niyang. Ito ang pinakamakatwirang kaayusan na maiisip ng karamihan ng mga tao. Iniisip pa nga ni Han Sanchen na si Zong Tianli ay mapaparusahan sa insidente sa paliparan. Ngunit ngayon, sa halip na parusahan, patuloy na pinapasan ni Zong Tianli ang responsibilidad. Lolo, sa tingin mo ba tanga si Zong Mingguo? Hinayaan pa niyang mawalan ng mukha si Zong Tianli. Sabi ni Aaron, nakipag-ugnayan na noon si Hantian niyang kay Zong Mingguo, at alam niyang siya ay isang tusong tao. Bagamat hindi na siya mas mahusay kaysa sa dati, hindi kailanman malito si Zong Mingguo. Sa palagay ko, natatakot ako na may dahilan si Zong Chenny, sabi ni Hantian niyang. Zong Chenny. Han tumingin nag-isip, biglang itinaas ang kanyang ulo, sinabi, Lolo ay nangangahulugan, Zong Chenny nais na humiram ng aking kamay, sayangin Zong Tianli. Sa karagdagan, walang ibang paliwanag. Si Zong Chenny ay dapat na lumitaw sa bagay na ito, ngunit hindi niya ginawa, na nagpapakita na dapat siyang magkaroon ng iba pang mga layunin, at si Zong Tianli, isang Hangul, ay maaaring magkaroon ng pagkakataon. Ibig sabihin may sikreto, sabi ni Hantian niyang. Tumanggo si Aaron, ang ganoong paliwanag lamang ang maaaring magkaroon ng kahulugan. Maya-maya lang, may biglang kumatok sa pinto, at gustong kumatok ng mga tao sa labas. Itong lalaking to, ayaw mong piliting pumasok. Aaron ay smile, kung talagang ganito, si Zong Tianli ay maaaring maging napakatanga. Pupunta ako. Tumayo si Yanjun at sinabing, Lolo Yan, how can you show up for such a trifle? I'll go. Tumayo si Aaron, tumingin kay Jiang Yingying, sinabi, Yingying, sumama ka sa akin. Sinundan ni Jiang Yingying si Aaron hanggang sa pinto. Nakikinig sa pang-aabuso sa labas, hindi niya maiwasang magmukhang malamig. Kuya Aaron, bigyan mo ako ng mga basurang ito. Sabi ni Jiang Yingying, huwag mong papatayin ang sarili mo, baka magkaproblema ka. Hinimok ni Aaron, buksan mo ang pinto. Si Jiang Yingying ang nangunguna, nag-iisang hamarang sa pinto, pinagalitan, isara mo ang mabahong bibig mo. Nang makita ng grupo ng mga tao na may sumulpat na mahinang babae, hindi nila napigil ang matawa. Little girl, I advise you to get out of the way. Ang mga kamao ng mga kapatid ko ay hindi vegetarian.
Kung basagin mo ang iyong mukha, walang lalaking magkakagusto sa iyo sa hinaharap. Ang ganda ng figure na ito, little sister. Bakit hindi mo ako kasama, kuya? I promise you will be popular and spicy. Makikita sa mga mata ni Jiang Yingying ang kanyang intensyon na pumatay. Ngayon, siya ay hindi isang maliit na batang babae na mahina sa pambubuli. Kahit na nasa harap niya si Chiho, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo. Yingying, dahan-dahan lang, Aaron makita Jiang Yingying isang pares ng hindi mabata hitsura, muli ipaalala paraan. Oh, mabuting tao, ito ang pindutin ang susi, ang huling betang ay ipinanganak. Crouching troughs, ang suntok na ito ay talagang mabangis, ang tulay ng ilong ay dapat masira. Nang gumalaw si Jiang Yingying, si Aaron ay bumantong hininga sa gilid ng dabang, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Jiang Yingying na magagalitin, hindi inaasahan na ang babaeng ito kahit sa ilalim ng kanyang dalawang paalala, o sa ilalim ng napakabigat na kamay, tila ang mga taong ito ay ang mga salita ay lubos na ikinagalit ni Jiang Yingying. Gayunpaman, hanggat walang krisis sa buhay, hindi pipigilan ng Aaron si Jiang Yingying. 10 o higit pang mga tao, sa harap ni Jiang Yingying, ay walang laban. Ang kanilang pangungutya ay nauwi sa sakit para sa kanila sa sandaling ito. Damn, paano ba naman ang bangis ng babaeng to? Damn, pervert ang babaeng ito. Napakalakas. Walang pagkakaiba para kay Jiang Yingying sa pagitan ng single at single, ngunit ang grupo ng mga sumisigaw na lalaki ay mas mabilis na bumagsak sa lupa. Wala pang 2 minuto, isang tao na lang ang walang lakas ng loob na lumaban na nakatayo sa iisang lugar, nanginginig, habang ang iba ay lahat ay bumagsak sa lupa at napapaungol. Naglalakad si Jiang Yingying patungo sa natitirang tao. Namutla sa takot ang mukha ng lalaki at sinabing, "Ikaw, huwag ka dito, huwag ka dito." Nalugmok ang lahat, ikaw na lang ang natitira. Hindi maganda yon. Let me help you, mahinang sabi ni Jiang Yingying. Ang taong iyon buong katawan ng isang matalino, ginawa ng isang hayaan Aaron umiiyak ngiti hindi gumagalaw, ako down ako. Tapos sabihin, yung taong yun specially tumalon din saglit, tapos bumagsak sa lupa, sakit why. Tumawa si Aaron. Totoong may stupid master at may mga bobo. Ewan ko kung saan si Zong. Nakuha ni Tian Li ang mga taong ito, ngunit ang masasamang pagsulat ang umabot sa antas na ito, Yingying, halika, sabi ni Aaron. Si Jiang Yingying ay bumalik sa Han 3,000 ng tahimik. Sa oras na ito, si Zong Tian Li, na nakabalat kayo sa kabilang kalye, ay pinagpapawisan. Hindi niya inaasahan na hindi lang pala ang Aaron. Kahit isang babae ay napakabangis. Bagamat hindi eksperto ang 10 taong ito, lahat sila ay lalaki. Napabalikwas silang lahat ng isang babae, nakikita mo ba yung lalaki sa tapat? Itinuro ni Han Sanchen si Zong Tian Li sa kabilang kalye. Bagamat nagbalat kayo siya, hindi may tatago ang kanyang malaking sukat. Makikita ito ni Han Sanchen sa isang sulyap, oo, tumanggo si Jiang Yingying at sinabing, bigyan mo ako ng magandang leksyon. Sabi ni Aaron. Walang sinabi si Jiang Yingying at naglakad sa kabilang kalsada. Ang unang naisip ni Zong Tian Li ay mabilis na tumakas. Hindi niya akalain na makakalaban niya ang isang babaeng hindi kayang talunin ng mahigit 10 tao, pero tumatakas talaga siya na mas malaking biro. Hindi siya naglalakas loob na humarap sa isang babae. Magkakaroon pa kaya siya ng pagkakataong itaas ang kanyang ulo kung ibabalik ang salitang ito sa pamilya ni Zong. At simula ngayon, pagtatawanan na siya ng buong Yanjing. Ang huling dignidad, hayaang tumayo si Zong Tian sa parehong lugar, ngunit hindi niya alam, kung ano ang sumunod na nangyari, ay lalong magpapahiya sa kanya. Kahit si Chiho ay mas mababa kay Jiang Yingying sa lakas na paghaharap. Paano magiging kalaban ni Jiang Yingying si Zong Tian Li, na nakatutok lamang sa kung paano gawing mas exaggerated ang mga kalamnan. Matapos lumapit, si Jiang Yingying nang walang sabi-sabi, tumalon ng mataas, isang fly kick patungo sa orasan mula sa pag-atake. Sa kapangyarihan ni Zong Tian Li, mapipigilan niya si Jiang Yingying. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling timbang ay hindi maihahambing kay Zong Tian Li. Ngunit nang magkadikit ang braso ni Zong Tian Li at ang binti ni Jiang Yingying, alam ni Zong Tian Li na tapos na ito. Ang puwersang ito ay hindi niya kayang pigilan. Sa isang click, halatang naramdaman ni Zong Tian Li ang bali ng buto ng kanyang braso, at ang sakit ay dumating sa isang iglap. Gayunpaman,
Ang lakas ni Jiang Yingying ay hindi tumigil at direktang sinipa si Zhong Tianli. Sa pagsabog ng alikabok, si Zhong Tian, na bumagsak sa lupa, ay nabigla lamang sa kanyang mga mata. Hindi niya mauari kung paano naging ganoon kalakas ang isang babae, paano siya magkakaroon ng ganitong kahangahangang lakas, ang bigat niyang 100 kilo sa harap ng babaeng ito ay parang papel, napakatanga mo. Paano ka magiging match ni Kuya Aaron? Tumingin si Jiang Yingying kay Zhong Tianli na may halong paghalik at sinabi. Nang sasagutin na sana ni Zhong Tianli, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng martial arts ang biglang tumayo sa harapan niya. Nang makita ang dumating, muling nagliwanag ang mga mata ni Zhong Tianli. Ito ay ang master na natagpuan niyang haharapin ang Aaron, at ang kanyang huling mace, Master Wang, nandito ka na sa wakas, sabi ni Zhong Tianli. May bakas ng pang-aalipuste sa mga mata ni Master Wang. Nakakahiya na ang Panginoon ng pamilya Zhong ay dapat itumba ng isang babae. Gayunpaman, dahil kaya ni Zhong Tianli ang pera, wala siyang pakialam na tulungan si Zhong Chenny na malutas ang problema. Batang babae, ipinapayo ko sa iyo na lumuhad at humingi ka agad ng tawad sa kanya. Kung hindi, bibigyan kita ng kamay. Mamamatay ka, sabi ni Master Wang kay Jiang Yingying na may paghamak. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!